energetic yung host natin ngayong gabi. And syempre, marami ba kayo natutunan lahat? So grabe, sumasabog yung chat box natin sa Zoom. So yung iba nawawala, yung iba bumabalik din. So 1,000, sagad na. And sobrang daming nanonood sa atin sa live. Yan. So kaway-kaway naman dyan. Yan. So gusto ba bang matuto? Gusto ba bang matuto? Yan. Kung kanina, natuto na kayo kay Master Rocky. Diba? Sobrang lupit niya, no? Kung natuto na kayo kay Master Ness, iba rin yung energy niya. Diba? Yung iba nga nasabon. Tama ba? Nasabon na ba? Duguan na ba? Diba? Nakuskus, parang kinuskus na ba? Diba? Kung ako naman, ito naman, babanlawan ko kayo. No? Pero bago yon, pakilala muna ako. Jason Daolayan, dating OFW. So na-invite lang din sa Facebook, dating negative pero nagtiwala. Diba? Ginawa lang yung negosyo natin online. Pero dahil sa sistema ng Ultimate Eagle International, sa sistema natin, nakapag-for good na ako dito sa Pilipinas and unti-unti nang nagbabago yung buhay ko. Yan, so mag-start na tayo sa aking topic. Yan, ang unang topic ko, MLM tips on how to change your attitude and eliminate depression. Yan, so napaka-importante to. Kung kanina nagsimula ka na, di ba? Alam mo na kung paano mag-convince. Ito naman, kailangan mo, tandaan natin, hindi basta-basta magbabago yung result mo dito sa empowered consumerism or hindi ka basta-basta magiging successful kung hindi nagbabago yung attitude mo. Okay? Mostly, maraming nawawala or maraming nahihirapang kumita. Bakit? Hindi pa binabago yung attitude. Okay? At marami ding nawawala habang ginagawa yung negosyo natin. Bakit? Hindi na kayanan yung proseso. Bakit? Maraming yung pinagdaanan na depressed, nag-quit, nawala. Ngayon yung itatapik ko sa inyo, ano ba yung kailangan yung iwasan at ano yung mga dapat nyong gawin para hindi kayo ma-depress at the same time magbago yung attitude nyo para mas mabilis na magkaroon kayo ng malaking grupo at syempre sa 2021, lalaki yung grupo nyo at the same time ang income ng bawat isa. Gusto nyo ba yan? Kung gusto mo, mag-type ka nga ng yes para makita ko kung lahat active nga ba. Ha? Okay, ang dami. Sobra. Yan, next tayo, Master. Yan, number 1 na topic ko, avoid watching or reading the news. Or iwasan mo manood ng balita. Yan, so sino dito yung mga may TV pa dyan? May TV sa hub nila. Pero mostly lahat ng hub natin, mga online hub, walang TV. Pagpunta ko dito sa Maynila, sabi ng mentor ko, bawal na bawal manood ng TV. So bakit nga ba bawal na bawal manood ng mga balita or negative na news? Sa TV, mostly, ang daming balita ng mga negative. Patayan dito, di ba? COVID dito, di ba? Hiwalayan dito, di ba? Ang malupit pa dito, nanonood ka ng mga drama. So yun dito yung mahilig sa Korean movies, yung mga Asian dramas, di ba? Yung mga always yun ang pinapanood pag free time niya nanonood siya ng ganun, di ba? So yun yung mga K-drama, yan no? Kapapanood mo, kung bakit iwasan mo yan, kasi kapapanood natin ng mga balita, yun yung pumapasok sa utak natin eh. Hindi natin namamalayan, yun pala, naaapektuhan na yung utak natin at the same time yung buhay natin. Alam nyo na nakaraan, nagpunta ko sa isang unit, naglalakad ako, may kumakanta, sabi niya, I don't care, Sabi ko, ano yan? Pagpunta ko ulit sa isa, nadadaan ako, bakit ano yung kinakanta-kanta na yan? Alam nyo ba yan kung ano yun? So yung nakakaalam. Tinanong ko yung kasama ko, ano ba yan? Sabi, yung pala, may nangyari pala, may binalita pala na nangyari. So, di ba? Ang malupit pa dito, nanood ka ng balita. Negative yung pinanood mo. Pagpunta mo sa isang lugar, anong kinukwento mo? Kung ano yung napanood mo. Tama ba? Naaapektuhan. Yung chinichismis mo tuloy, ang pumasok sa'yo, sa utak mo, ang lumalabas sa bibig mo, yun din. Di ba? Kaya kailangan, kung gusto mong yumaman talaga, i-avoid mo muna yung panonood sa TV. Okay? Kung gusto mong manood ka na lang ng mga trainings natin sa Empowered Consumerism. Manood ka ng NECO. Manood ka ng ECO. Bakit? Kapag napanood mo yon,
or mga trainings, lahat ng mga trainings na pwedeng matindan dito sa Empowered Consumerism, dito sa negosyo natin, kapag nakapag-attend ka, unti-unti nagbabago yung mindset mo. Unti-unti natututo ka. Tama. Unti-unti, pag ina-apply mo yung natututunan mo, mas mabilis kang magkaroon ng resulta. Okay? So ngayon, sabihin mo, starting today, hindi na ako manonood ng balita. Ay, comment mo dyan, starting today, hindi na ako manonood ng balita. O sabihin mo sa sarili mo ngayon. Diba? Kaya ba yon? Kasi mansan, lala sa mga OFW, karamihan, kapapanood, hiwalay dito, hiwalay doon. Mamaya-maya, nag-away lang kayo ng konti ng mister mo. Ang nababanggit mo tuloy, hiwalayan na tayo. Diba? Bakit? Na-accept mo or nadadala mo yung pinapanood mo eh. Diba? Kung manood ka na lang yung mga positive na mga balita yung panoorin mo. Okay ba yun? Okay, next tayo. Sa topic natin. Next slide. Ayun. Read uplifting books. Okay. Ito yung mostly karamihan na mga successful na tao nagbabasa ng libro. Ay, niwala ba kayo doon? Dito sa UEI, rine-recommend sa mga leaders natin na magbasa kayo ng Think and Grow Rich. Sobra yung Think and Grow Rich na yun. So binasa ko yon. Ang daming mga kwento doon ng mga successful, yung mga bilyonaryo na tao, kung paano, ano yung mga process na pinagdaan nila, bakit sila naging successful. Di ba? Kapag yung mga binabasa mo, yung mga libro, ay nakakatulong sa'yo para mas lalo matuto ka or magkaroon ka ng mababuhay yung mga pangarap mo. Kasi sometimes pagka nagbabasa ka ng libro, ito, yumaman, nagbago ang buhay. Ikaw din eh. Nanggigigil ka, gusto mo rin mabago yung buhay. Okay? Iwasan lang ng ang binabasa mo, mga pocketbook. Yan, mga girls, ha? Baka pocketbook pa rin yung binabasa mo. May nagbabasa pa ba ng pocketbook ngayon? Parang wala na eh, no? Lalo-lalo yung mga boys. Nanonood ba kayo ng pocketbook? Eh, nagbabasa ba kayo ng pocketbook? Baka hindi na boys nun, you know? So, yon. Kung gusto mo na maging successful, mas mabilis talaga yung pagyaman mo dito or pagyaman mo, at least nagbabasa ka ng mga libro, mga leadership books, mga Think and Grow Rich, sabi ko nga. Then marami pang mga libro na tungkol ang pinag-uusapan para maging successful ka. Doon ka magbasa kasi doon ka nagkakaroon ng maraming kaalaman. Tandaan natin, lamang ang may alam. Tama ba? Kaya pag ikaw lagi nagbabasa ng libro, lamang ka. Okay? So next tayo. Okay. Listen to inspiring audios. Yun. So, kung kanina, hindi ka masyado namang mahilig magbasa ng libro na tinatamad ka kasi sobrang haba, meron mga libro na ginawang audio na eh. 'Di ba? Pwede kang makinig din ng mga audios. So lalo-lalo sa mga OFW, alam ko karamihan sa inyo busy sa trabaho. Tama ba? Busy sa trabaho, habang may ginagawa, naka-headset lang. So napakagandang opportunity 'yon para habang nagtatrabaho kayo, busy kayo sa trabaho nyo, nag-headset lang kayo, makinig kayo ng mga audios. Pero piliin nyo yung mga audio na papakinggan nyo. So isa sa mga recommend ko rin na pakinggan nyo or i-download nyo para laging pakinggan nyo kahit ulit-ulitin nyo yun. Yung The Secret. Sobrang ganda ng audio na yun. At kapag naintindihan mo yun, i-apply mo yung tinuturo doon, yun yung tinatawag na The Secret kung paano ka maging successful. Okay? So sobrang ganda nun. Mas maganda kung kaya mong i-download yun, i-download mo para habang nagtatrabaho ka, pinapakinggan mo. Okay? So pwede rin yung mga motivational videos na marami yun sa YouTube, di ba? Pwedeng i-download mo yun. Para habang nagtatrabaho ka, pinapakinggan mo. Okay? So napaka-importante rin dito yung yung audio na to, lalong-lalo na pag alam mo na medyo down ka. Yung energy mo, medyo nanghihina ka. Kasi ikaw mismo yung nakakaalam sa sarili mo. Tama? Ikaw nakakaalam sa sarili mo kung lolobat ka or parang wala kang energy, parang nawawalan ka ng pag-asa. Diba? Napakaganda na makinig ka ng audio habang humahataw ka. Sa akin kasi, sa akin lang, kapag nakikinig ako ng country songs,
Di ba? Sobrang tumataas. Nakakatulong sa akin para tumataas yung energy ko. Eh habang humahataw ako pag minsan, dati pag medyo bumaba talaga yung energy ko, naka-headset lang ako, then humahataw ako. Parang ginaganahan akong humataw lalo. Di ba? Or else, lahat naman mga trainings natin, pwede ring i-audio mo yon. Di ba? Yung nakikita ko nga, may naka-headset dyan, no? May naka-headset pero nakikinig sa atin. So maganda yan yung ginagawa mo. Okay? So iwasan lang yung makikinig ka ng mga negative na mga audios. Yung aray, aray, nako, nako. Yari tayo yan pag ganun. Aray-aray yung pinapakinggan mo, no? So iwasan yung mga yon. Ang pakinggan mo, nakaka-motivate, nakaka-inspire ng mga audios para manggigil ka lalo, lumabas yung gigil mo. Okay? So next. Only speak and think to yourself in a positive, uplifting manner. Sino dito yung pag minsan kinakausap niya yung sarili niya? Di ba? Pag minsan kinakausap natin yung sarili natin, pag nag-iisa tayo, parang kinakausap mo yung sarili mo eh. So, isang example na lang. If ever, nasa bahay ka, meron kang salamin, tinitingnan mo yung sarili mo. Ano yung sinasabi mo sa sarili mo? Di ba? So pag nakatingin ka sa salamin, ang sinasabi mo, ang gwapo mo talaga. Sinasabi niyo ba yon? Ang ganda-ganda mo talaga, ang cute-cute ko. Oh. Nasasabi niyo ba yan sa sarili niyo? Di ba? Sa tayo ko pa lang talagang ito payaman na payaman yung tayo ko pa lang. Di ba? So dapat lahat ng lumalabas sa bibig niyo dapat positive lang. Bakit? Sandaan natin, ang lumalabas sa bibig natin, napapakinggan natin. At kung yung utak natin, kapag yun ang pinaniwalaan, if ever sinabi mo, bagay sa'yo, yayaman ka sa empowered consumerism. Hindi bagay sa'yo na utos-utosan lang. Di ba? Kapag gano'n, yun yung pumupunta sa utak mo, at yun yung pinapaniwalaan ng utak mo, di ba? Nagkakaroon ka tuloy ng self-confidence. Di ba? Nagkakaroon ka ng self-confidence na alam mo talaga, nayayaman ka talaga dito sa empowered consumerism. Sinasabi mo, kaya mo yan. Di ba? May mga pinagdadaanan ka ng mga situation, sabi mo, kaya mo yan. Di ba? So yun yung utak mo, yun yung pinapaniwalaan. Kaya be careful kung ano yung lumalabas sa bibig mo. Kung alam mo din lang naman na negative, huwag mo nang banggitin. Sabihin mo, yayaman ako dito sa empowered consumerism. 3 to 5 years from now, magiging millionaire circle ako. Kung ano yung kinikita ng mga uplines ko, 100,000, 200,000, 300,000, kikitain ko rin. Dapat ganun. Diba? So, okay ba? Natututo ba? Yun. So, next tayo. Yun. Recall positive emotional experience from the past. Yun. Ito yung alalahanin mo, yung mga nakaraan mo na mga achievements. So, sino po dito yung mga elite? Yan. May mga elite po ba dito? Sobrang dami yun. Dami nagtaas ng kamay. So, if ever nag-graduate ka ng elite, ano ba yung feeling mo? Di ba ang sarap ba? Ang sarap yung feeling na nag-graduate ka ng elite. Parang sabi mo, wow, ito na, papunta na ako sa success. Diba? Yung isa pa, sino dito yung nag-graduate sa school? Diba? Nung nag-graduate ka ng school, ano ba yung feeling mo na nag-graduate ka, nagmamarcha ka? Di ba almost tumatalong ka, ang saya-saya mo, sinasabi mo sa sarili mo, ako na ang puputol ng kahirapan ng aking pamilya. Di ba? Magbabago na ang pamilya ko. Di ba? Makakatulong na ako sa aking pamilya. Di ba ang sarap yung feeling? Di ba ang sarap yung feeling mo na parang yung energy mo nag-uumapaw. Di ba? Ang malupit doon, ngayon, kapag ngayon, nakakaranas ka ng mga situation, mga challenges na mabibigat or problema na pinagdadaanan mo, tandaan mo lagi yung mga nakaraan mo. Di ba? Tandaan mo lagi yung mga problema mo dati na nakaya mong lampasan. Di ba? Kung marami kang nakayang nalampasan ng mga problema mo, yung problema mo rin ngayon, kayang-kaya mo ring lampasan. Tama, sabihin mo lang, kung nakaya ko dati, kaya ko rin ngayon. Di ba? So dapat lagon lagi. Sinasabi mo, kaya ko to. Kaya ko. Di ba? Kasi bakit? Naalala mo na kaya mo dati. Di ba? So yun yung kailangan
tandaan mo rin yung mga past na achievements. Sa elite, kung nakaya mo mag-hit ng 5-star, nakaya mo naman yan eh. Ibig sabihin yung 10-star, kaya mong i-hit. Kung dati, nakaya mo na mag 50,000, Hall of Fame ka, di ba? Kaya mo i-hit ulit yun. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sabihin mo na sa sarili mo, kaya mo yan. Di ba? I-push mo yung sarili mo. Tama ba? Para ma-hit mo ulit yung hinihit mo. Okay? Next tayo. Yan, focus on future, not on the past disappointment that limits your possibilities. Okay. So dito, kailangan mag-focus tayo sa future. Ano nga ba yung nag-aantay sa atin dito sa empowered consumerism? Yan. Sa mga OFW, ano nga ba yung nag-aantay sa atin dito? Imagine mo yung future mo na pwedeng mangyari. Yung uuwi ka dito sa Pilipinas. Di ba? Kukunin mo yung malaking cheque. If ever, 300,000 man yan. Imagine mo na nasa office ka, kinukuha mo yung cheque mo. Di ba? Imagine mo, nakasama mo na yung pamilya mo dito sa Pilipinas. Kayakap mo yung anak mo na matagal mo nang hindi nakasama. Tama. Di ba? Mag-focus ka sa mga future na nakikita mo. Magkaroon ka ng sariling sasakyan, magkaroon ka ng sariling bahay. Tama. So dapat, kalimutan mo yung mga past disappointments. Kung meron namang nangyari sa'yo ng past na mga failures, okay lang yan. May nangyari sa'yo na mga hindi mo na kaya dati, okay lang yan. Nawalan ka ng leader, okay lang yan. Nagkamali ka, okay lang yan. Mali yung nasabi mo sa prospect mo, okay lang yan. Di ba? Tandaan natin, yung failure natin, doon tayo natututo. Sabi nga na, fail is first attempt in learning. Di ba? Doon tayo natututo. Gamitin mo yon para in the future, magbago yung future mo. Okay? So, napakaganda na wag mong dadalhin yung mga failures mo. Kasama dito yung mga hatred. Hatred mo, ano yung mga kalimutan mo na yon. Kalimutan na yun kasi bakit? Kapag marami kang failure or yung mga dinadala ng mga bagahe, marami kang iniisip na problema mo pa noon hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin, hindi mo masolve-solve, di ba? Hindi mo naman talaga kayang isolve yun. Di ba? Huwag mo nang problemahin yung hindi mo kayang problemahin. Kasi tandaan natin, kung ang bundok, kung sa isang bundok, yung success nasa tuktok, ngayon aakyatin mo yon. And may dala-dala kang andaming bagahe, ang dami mong problema, yung mong mga failure na iniisip. Ang malupit dito, mga self-pity. Hindi ko na kaya. Ang dami ko ng mga kamalian dati. Ginagano mo yung sarili mo. Sa tingin mo ba, pag paakyat ka ng paakyat sa bundok, ang laki-laki ng bagahe mo, anong mangyayari sa'yo? Baka sa gitna pa lang ng bundok, mapapagod ka na. Baka andun ka pa lang, wala ka pa sa kalagitnaan, babalik ka na. Bakit? Ang dami mong dala-dala. Okay? So ngayon, kalimutan mo lahat ng mga nakaraan mo at mag-focus ka sa future kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Okay? Okay ba yon? Okay, next tayo. Set goals and use affirmations to reach those goals on a regular basis. Striving to visualize ourselves as we want to be is the first step toward change and growth. Okay, sino dito yung meron ng dream board or vision board? Yan, sino dito yung pinagawa na ng mga mentors or uplines nila ng mga vision board or dream boards? So sobrang napaka-importante yan na meron tayong dream board or vision board. Tandaan natin, ngayon is 2020. Ilang araw na lang, matatapos na yung 2020. Ang tanong ko sa'yo, ano ba yung gusto mong mangyari sa 2021? Ano ba yung buhay na gusto mo na mangyari sa 2021? Ano ba yung mga gusto mong makuha next year? Or next year, 3 to 5 years, ano ba yung mga gusto mong makuha? Dapat ngayon pa lang, meron ka ng goals. Di ba? Ngayon pa lang, alam mo na kung ano yung mga makukuha mo or kukunin mo. Okay? So napaka-importante rin yung ginagawa natin. Sino dito yung laging nag-attend ng CSEL training? Yung nagpapakilala
Di ba? Sinasabi mo dito, this week, kikita ako ng 10,000. This week, magkakaroon ako ng direct na 6. Di ba? Nagkaganon kayo ba? Nagde-declare kayo? Napaka-importante rin yung declaration. Bakit? Kagaya ng kuha natin, dream board. Dinedeclare mo, pinapakita mo sa tao, sinasabi sa ibang tao. Bakit? Kapag alam mo na maraming nakakaalam, ano yung gagawin mo? Mas lalong ipupush mo talaga yung sarili mo para makuha mo yung sinabi mo sa ibang tao. Di ba? Sinabi mo na eh. Di ba? Napakaganda rin yung mismong sa family mo dinideclare. Okay? If ever meron kang anak, kagaya sa akin na lang. Nung OFW ko, meron akong anak na isa. Yan, napakagandang anak ko. Katawag ko lagi ng Skype dati. Member na ako ng Empowered Consumerism. Diba? Sabi ko sa anak ko, anak, tis-tis ka lang. Diba? Hindi habang buhay na magkalayo tayo. Diba? Darating ang time, ilang taon lang, pag natapos yung kontrata ko, diba? Pag kumita ko dito sa Empowered Consumerism, magkakasama na tayo. Yun ang sinabi ko sa anak ko. Diba? Kapag dumating yung point na parang tinatamad ako na gawin yung negosyo, kasi pagod ako sa trabaho eh. Right? Pagod ka sa trabaho. Diba? Tinatamad ka. Diba? Hindi ka hahataw. Naalala ko. Sabi ko, hindi pala pwedeng matutulog ako. Bakit? Nag-aantay yung anak ko. Nangako ako sa kanya na uuwi ako, mag-for good ako at makakasama ko na siya at hindi na ako alis ng ibang bansa. Okay? Sabi ko sa kanya, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, sabi ko sa kanya, anak, mayroon yung isang time na umuwi kami sa probinsya. Umuwi kami from Subic kasi taga Subic yung asawa ko. From Subic, Zambales to Nueva Vizcaya. So katatapos yun ng holiday, katatapos ng January. 'Di ba? So mga January 6 ata papunta na kami dito sa Maynila. Sobra guys, wala kaming masakyan na sasakyan. Meron kami nasakyan na sasakyan, isang tracking. Kasama namin yung mga gulay-gulay, andun yung anak ko, andun si Mrs. Sabi ko sa kanya, doon ako nag-declare, sabi ko sa kanya, anak, mahal, sabi ko sa asawa ko, hindi habang buhay na ganito na lang nakikisakay tayo. Darating ang time, bibili tayo ng sarili nating sasakyan. Darating ang time, pag may gusto tayong puntahan, pag gusto nating umuwi, makakauwi tayo kasi meron tayong sariling sasakyan. And guys, after 2 years, meron akong sasakyan. Diba? Guys, ang sarap na nag-set ka ng goals, sinasabi mo or yung sinasabi mo mga gustong mangyari sa pamilya mo. Diba? Ngayon ulit, na dinedeclare ko or sinasabi ko sa anak ko, kasi sa ngayon, sa katotohanan, rental pa lang kami. Nagre-rental lang kami sa Pasig. Diba? Sabi ko sa anak ko, tis-tis muna tayo ngayon ha. Nagre-rental lang tayo. Diba? Hindi masyadong malawak yung renta-rentahan namin. Diba? Kasi focus ako ngayon sa support sa mga leaders ko ngayon eh. Gusto ko magkaroon talaga ng maraming kikita under sa akin. Kaya full support ako sa kanila. So hindi ko man ginugol yung bahay. Pero sinabi ko sa anak ko, anak, mahal, yung asawa ko sabi ko, hindi habang buhay, andito lang tayo sa masikip na kwarto na to. Darating ang time, magkakaroon tayo ng sarili nating bahay. At good news anak, meron pang swimming pool. Diba? Sabi ng anak ko, wow, ang sarap naman maligo pag may swimming pool. Araw-araw maliligo ako. Diba? Nakikita mo yung excitement ng anak mo. Nakikita mo yung excitement ng ngiti ng asawa mo na mas lalong magpo-push sa'yo para gawin lalo yung negosyo. Diba? Dapat doon pa lang, mas lalong ma-push ka. Kaya pag dumating yung time na sobrang hirap ka na, maaalala mo yung pangako mo, nangako ako sa aking pamilya. Yung magandang buhay na gusto kong ibigay sa kanila. Nag-aantay yung pamilya ko sa pangako ko. Kailangan hindi ako patamad-tamad. Kailangan hindi ako patulog-tulog. Kailangan gumising ako para gawin yung negosyo para yung pinangako sa pamilya ko mangyayari. Okay? So, may natutunan? Next tayo. Okay. So, next is avoid negative people. Iwasan mo yung mga taong negatibo. Iwasan mo yung mga taong hindi naman nakakatulong sa'yo. Okay, sino bang mga to? Yung alam mo na hindi ka kayang suportahan. Di ba? Kahit asawa mo yan, kung hindi ka kayang suportahan, iwasan mo muna. Hindi iwasan na ako na, iwasan mong kausapin. Di ba?
Pag jowa mo yan, negative, anong gagawin mo? Sabi nang nag-comment, palitan daw. Pwede. Di ba? Depende sa'yo. Kung ngayon pa lang hindi kayang suportahan, how much more pag naging successful ka? Di ba? Anong gusto niya? Pag yumaman ka lang, sa kanya susuportahan? Di ba? Tama ba? Pero depende sa'yo yun. Di ba? Pag-asawang negative, anong gagawin mo? Di ba? Sabi ng isa, palitan, huwag naman. Asawa mo na yan. So, tiis-tiisin mo na lang. Di ba? Iwasan mo lang nakausapin. Di ba? Iwasan mo lang na magtagal sa bahay nyo. Iwasan mo na lagi siyang kausap. Ngayon ang gagawin mo, humanap ka ng mga taong positibo na ginagawa yung negosyo, yung mga successful na tao. Sino mga yon? Yung kagrupo mo. Yung mga mentors and coaches mo, lagi kang nakikipag-usap sa kanila para lagi napapositive ka. Okay? So iwasan din yung kahit mga full-timer yan, kahit member yan. Diba? Mayroong mga members. Pero pag nagkwento, iba yung kwento. Ang kwento, naku, ang hirap naman. Naku, parang ganito. Pag ganun yung kwento niya, alam mo na wala na pangit yung sinasabi niya sa bunganga niya, iwasan mo na yun. Okay? Kaya ba yun, naiwasan yung mga taong negative na hindi nakakatulong sa'yo? Tandaan natin kung sino yung 5 lagi. Nakausap natin, nagiging tayo. Nagiging pang-anim tayo. Kung adik yung lagi mong kausap, hindi mo mamalayan, nagiging adik ka rin. Kung patamad-tamad yung lagi mong kausap, hindi mo namamalayan, patamad-tamad ka na rin. Kung tambay yung lagi mong kinakausap, di mo namamalayan, tambay ka na rin. At kung hindi kumikita yung lagi mong kinakausap, mamaya-maya, hindi ka na rin kumikita. Diba? Pero good news, kapag yung taong kumikita, yung lagi mong kausap, kung ano yung result nila, kumikita sila lang sa 100,000, 300,000, 500,000, 1 million, yun din yung pwede mong kitain. And maganda doon, dito sa Ultimate Eagle International, dito sa grupo natin, sobrang ang dami ng mga successful na tao na pwede natin kausapin para matulungan tayo para magbago yung buhay natin. Okay? So, yung mga negative na tao, isipin mo lang na tae yan. Okay? Alam niyo yung tae? Hindi ba? Kapag meron kang nakitang tae, anong ginagawa mo po? Diba? Uy, pag naglalakad ka, may nakita kang tae, uy, tae. Tae nga ba yan? Parang tae eh. Pero tae nga ba? Ano ginagawa mo? Hindi mo naman hinawak-hawakan, di ba? Uy, tae kaya to? Diba? Hinawakan mo. Inamoy mo. Uy, mabaho. Tae ba to? Di ba? Dinilaan mo. Uy, tae nga! Di ba? Buti na lang, hindi ko naapakan. Di ba? Well, alam mo ng tae, iwasan mo na lang. Okay? So, alam mo na ha, iwasan mo yung mga tae. Kaya pag merong mga tao na alam mo na negative, anong gagawin mo? Ganun mo. Huwag ka lang magsalita, uy, tae ka, hindi ha, ganun mo lang. Tapos alis ka na. Okay? So next. Okay, so tapos na tayo sa tapos na tayo sa attitude and eliminate depression. So sobrang malupit doon. So mostly kasi yung na-topic ko na yun, ang laki ng epekto sa atin, sa sarili natin. Okay? Kapag hindi ka na nanonood ng TV, yung trainees na lang pinapanood mo, di mo namamalayan, bumabait ka na. Diba? Hindi mo na iniisip yung mga positive yung mga nakaraan mo na pangit. Diba? Hindi ka na masyadong nade-depress. Yung energy mo laging mataas. Diba? Mas mabilis mo na makuha yung gusto mo. Mas mabilis mo na makuha yung mga goals mo. Ang mga anda doon, mas mabilis, mapalaki mo yung grupo mo at organization mo. Okay? At yung income mo, syempre. Okay? So, ngayon, kung bumait ka na, hindi ka